my favorite FM radio. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby tawan. Andito na rin ang bagong magiging blessing ng mga above na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong maulan na gabing ito. Hanggang alas 12 tayo. Kaya naman huwag ka nang bumitaw. Kumapit ka lang. Lumaban ka lang at promise, ipapanalo kita. Yun yung masarap pakinggan no? Yung ipapanalo ka. Kahit ang hirap-hirap na ng sitwasyon, siya pa rin o ikaw pa rin ang minamahal at pinaglalaban niya. Mapapasana all ka na lang talaga. Pero dahil ikaw ay binitawan at pinaasa, hindi naman ibig sabihin nun yung susunod na makikilala mo, ganun din naman, di ba? So, bigyan mo rin ng chance ang sarili mong kumilala ng iba. Malay mo, this time, yung makilala mo. Siya na pala yung panghabang buhay mo. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. Na kahit maulan, talaga naman nakatutok sa atin. Ganon din ang mga taga 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat na nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas, at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. Ganon din sa mga OFW natin na hindi ko talaga makakalimutan. And tayo rin ay naka-live stream dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Gloria Constantino Mesiano, hi DJ Main, magandang gabi. Hi, Boss Noy. Kamusta ang araw nyo? Sabi niya, well, for me is perfect. Actually, every day is perfect. Yung gumising ka, nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. At healthy ang family mo at even yourself is perfect na talaga yon. Adrian Sabroso, good evening sa'yo. Burner TV, watching here, Baguio City. Pabati po ako sa student MPAP Baguio, electrical student. Grabe no, Burner TV, kung saan ka nakakarating na lugar. Akalain mo yon talagang sana ganun din ako. Travel lang. Hi Daniel Yap, Comet Ben. Boss Noy, Sen Ruado, good evening sa'yo. William Mortel. Eto na ang guardian angel ko. Grabe ka naman doon sa guardian angel na yan. Mukha ba akong anghel? Parang hindi naman totoo yun, oo. Kung i-judge nga ako ng iba, well, ano na yun sa akin, sanay na ako doon. Akala nila, pag nakita nila ako, masungit ako. Akala nila, atichona. Atichona! Oo. Dahil nga sa feature ng mukha ko. Pero pag ako naman ay nakilala mo, at tayo ay nagka-vibe, talaga naman lahat ng masasayang moments, kasama mo kung mag-good vibes. Kamusta naman ang inyong araw? Well, I hope na naging maganda. At nagkaroon na naman kayo ng panibagong pag-asa every day. Pag-asa yan as long as ikaw ay buhay at nakakahinga. Oo. Kaya be thankful and grateful for everything. At sa mga taong nakakasama mo, mga taong nagbibigay ng saya sa buhay mo. Hindi man material, pero yung simpleng kamusta.
at alam mong nandun sila para sa'yo, malaking bagay na yun. At ito na nga, wag na natin palagpasin o patagalin ang gabing ito. Para naman uminit-init ang inyong gabi na maulan, alamin na natin. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Arthur, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang researcher sa isang ad agency. May girlfriend ako, si Trina. Classmate ko siya noong college. Halos 3 taon ko na siyang jowa. Dati, gabi-gabi kaming parang mga hayok sa isa't isa. Palagi kaming mainit. Lahat ng sulok ng kwarto ay nabinyagan na namin. Pero ngayon, DJ Main, kahit anong himas, kahit anong laro niya, hindi na ako tinatayuan. Oo, DJ Main, hindi na tumatayo para kay Trina. Pero ito, ang mas malala. Bigla akong nabuhayan dahil may bagong empleyado sa amin at siya si Aryan. Unang tingin ko pa lang sa kanya, gusto ko na siyang pasabugin. Mapuputing hita, bilugang likod, at mga matang parang laging may init. Minsan, nagkabanggaan kami sa pantry. Nagdikit ang mga katawan namin. Sa sobrang lapit ng dibdib niya sa braso ko, nanigas agad ang alaga ko. Unang tigas ulit after weeks, wala pa siyang ginagawa. Ni hindi ko pa nga siya hinahawakan ng lubusan. Pero ang katawan ko, siya ang hinahanap. Dumiretso agad ako sa CR para tingnan ang alagad ko. Nagtaka ako, DJ Main, dahil parang bigla siyang nabuhayan. Parang zombie na biglang nabuhay dahil kay Aryan. Ano bang klaseng pakiramdam ito? Kumikislot pa at parang gustong umatake. Naghahanap ng sariwang laman na matatagpuan kay Aryan. Simula noon, kahit kasama ko ang girlfriend ko sa kama, si Aryan na ang nasa isip ko. Pinipikit ko ang mga mata ko. Ini-imagine kong si Aryan ang sumasakay sa akin. Umaabot ako sa sukdulan, pero may kasamang guilt. Alam kong mali na ito. Hindi ko pa siya ginagalaw. Pero sa isip at pantasya ko, ilang beses ko na siyang nilasap. Masarap. Mas masarap kaysa sa girlfriend ko. Mali ba ako kung gusto ko nang sumubok sa iba? O normal lang ba mapagod ang katawan sa luma? Confused ako pati ang alaga ko. Kailangan ko ng payo mo, DJ Main, bago pa ako tuluyang magpakasama. From Arthur. Bakit hindi na tumitigas? Baka may kulang. Baka kailangan mo ng tinitake, oo. Pero iba pa rin kasi pag natural di ba?
Talagang doon mafe-feel ng kapartner mo na talaga namang init na init ka sa kanya at very organic ng nararamdaman mo, very genuine. Kesa nakadepende ka lang kung ano man yung inini mo. Pero kasi 28 years old, parang hindi pa naman ata bagay sa'yo yung ganon. Kaya naman sa mga kalalakihan nating nakikinig dyan, ang mga baby ko, na laging matigas ang tuhod dahil sobrang sipag nilang maghanap buhay. Ako'y saludo sa inyo as long as nasa malinis at marangal na paraan yan. Patigasin nyo lang ng patigasin ang inyong mga tuhod. Oo. Ano nga ba ang dapat gawin ni Arthur? Pwede kayong mag-comment dito sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Well, ang init ay hindi laging love. Isa yan sa pinakamalaking pagkakamali ng marami. Dahil sa tigasing katawan, akala natin tunay na koneksyon ang nararamdaman natin sa bagong nakikilala natin. Pero Arthur, natanong mo ba ang sarili mo? Kung hindi ka tinitigasan o hindi ka tinagasan kay Arian, may in love ka pa rin kaya sa kanya? Makukuha pa rin kaya niya yung atensyon mo? Siya pa rin kaya ang iyong fantasy habang kayo ay magkasiping ng totoo mong jowa? Tandaan mo Arthur, ang katawan na makate o lumiliyab sa init ay hindi sapat na batayan para sabihin mong in love o nagkakagusto ka sa isang tao. Dahil tulad na nangyari sa inyo ng girlfriend mo, I'm sure mabilis din niyang magsasawa at lilipas. Dahil init lang yan. Iba yung connection talaga. Yung deep connection dun sa tao na kahit walang mangyari sa inyo, masaya ka sa kanya, iba yun, magkaiba yun. Pero naniniwala naman ako na lahat tayo, bawat tao, may kanya-kanyang trip ang ating katawan. Meaning trip kung saan, kung kanino o sino tayo, kung kanino o sino ang magpapatigas sa atin. At hindi mo kontrolado yan kung kailan o kanino katitigasan. Pero kung anong gagawin mo sa init ng katawan mo, yan yung responsibilidad mo. Lalo na ikaw ay may girlfriend. Normal ba ang nararamdaman mo, Arthur? Well, for me, oo, normal yan. Normal minsan ang mapagod, mabawasan ng init, madistract sa matagal mong karelasyon. Ganun talaga kapag medyo kampante na ang isang relationship o kampante na ang dynamics ninyo. Talaga namang mararanasan at mararanasan mo yan. At natural din naman sa ating tao ang makaramdam ng atraksyon sa iba. Pero ibang usapan na kapag yung atraksyon na yan ay naging o kinuha na o binigyan mo ng atensyon, imahinasyon at posibilidad. Ang fantasy hanggat hindi mo ginagawa sa totoong buhay, hindi pa yan pagtataksil na pisikal, pero emotional cheating ang tawag dyan. Kasi hindi lang katawan mo ang lumilipat, pati isip, damdamin at focus mo, lalo na kapag deliberate mo nang nai-imagine si Arian habang kayo ay nagsisiping ng girlfriend mong si Trina. Isipin mo ha, kayakap mo ang taong girlfriend mo, ang taong mahal na mahal ka, pero hindi niya alam kung ano tumatakbo sa isipan mo. Pero iba yung nai-imagine mo. Di ba parang ang unfair naman yun kay Trina?
Sabi ni William Mortel, nako yare, iba na pala ang nagpapasaya sa kanya, sobrang mali yung mag-cheat sa current girlfriend niya. Sabi naman ni Boss Noy, nako parang di ka panipaniwala yung sinasabi mo, bata ka pa pero di ka na tinitigasan, pero sa ibang girl, biglang nabuhay agad. Naaawa ko sa nobya mo, kayo laging magkasama sa kama pero iba ang iniisip. Di ba ang unfair nun? Na ilang oras kayong naglalabing-labing for that whole time kala nung girlfriend mo siya yung nagbibigay ng satisfaction sa'yo. Yun pala, iba yung nasa imahinasyon mo. Mahal mo ba talaga si Trina? Kasi kung mahal mo siya, Arthur, hindi mangyayari sa'yo to ngayon. At kung wala ng connection, respeto o intimacy, not just physically but emotionally, then maybe you owe Trina a tough but honest conversation. Pero kung gusto mong ilaban siya at yun naman talaga yung nararamdaman mo, mahal mo siya, you need to reignite the fire with her. And not a fuel a new flame sa pamamagitan ng panibagong tukso. You don't have to cheat to admit you are no longer in love. Diba bakit hindi mo siya i-heart to heart? At I think deserve ni Trina yun. Diba ano ba naman yung Trina? Mahal kita, pero nararamdaman kong may nawawala. Ayokong masaktan ka sa mga malalang paraan. Diba maging honest ka sa kanya? Ikuwento mo sa kanya kung ano yung nararanasan mo ngayon. Para nang sa ganun as girlfriend, magawa niya rin yung responsibility niya sa inyong relationship. Kasi dalawa kayo dyan eh. Matulungan ka pa niya ibalik yung init. Nang sa ganun, hindi ka ma-drain na feeling mo, ikaw lang ang gumagawa. It takes two to tango, sabi nga, di ba? Di ba kausapin mo siya? Masakit man. Pero at least may respeto. Kesa palihim mong iniisip ang ibang babae habang pinagsasaluhan nyo yung pinaka-personal na sandali ninyong dalawa na dapat ini-enjoy nyo. Oo, nag-e-enjoy ka nga. Pero iba naman ang nasa imahinasyon mo. Si Arya naman, ano ba siya? Temptation or transition? Attraction can either be a wake-up call or a trap. Minsan may mga taong darating para ipaalala sa atin kung ano yung kulang. Pero hindi ibig sabihin sila ang sagot sa bawat kulang sa atin o katanungan. Hindi lahat, pero nangyayari naman din yun. Kailangan mo lang din suriin lahat. Huwag basta-bastang nagdedesisyon. At huwag mong gamiting dahilan si Aryan para tumakas ka sa relasyon ninyo ni Trina. Lalo na kung hindi ka naman siguradong mahal mo ito. Baka sa huli ikaw pa ang matalo at mawalan. Kaya suriin mo lahat ng bagay bago ka magdesisyon. Sabi ni Daniel Yap, kawawa naman yung si Trina. Kasi si Aryan ang iniisip ni Arthur as if hindi na siya masaya sa kanya. Pag-isipan mo muna ng mabuti kung si Aryan talaga nagpapasaya sa iyo. If may pagkukulang si Trina, dapat pag-usapan nyo. Be open with each other.
At kung totoong lalaki ka, ayusin mo muna ang luma bago mo subukan ang bago. Eh kung wala nang pag-asa, tsaka ka bumili ng bago. Di ba parang ganun sa mga gamit? Di ba kung anong muna yun nandyan, makontento ka muna. Kung pwedeng ayusin, ayusin muna. At pag hindi na talaga kaya, eh tsaka ka mag-risk. Tsaka ka bumili ng bago. Ganon din dito sa sitwasyon mo ngayon kay Trina at kay Arian. Ayusin mo muna yung sa inyo ni Trina kung ano yung kulang. Itry mo muna. Pag wala, then it's time to decide. At baka kaya ka nawawala ng gana kay Trina kasi nawala na yung connection nyo sa isa't isa. Sabi ko nga, importante yan eh. Hindi lang kasi puro sex, hindi lang yan puro ganon. Kailangan may deep connection kayong dalawa sa isa't isa. Eh try mong painitin ulit ito. Paano ba kayo nagsimula nung una? Bakit di mo balikan? Nagawa nyo noon, ibig sabihin, walang imposibleng hindi mangyari ulit. Mag-date kayo. Mag-bonding kayo. Surprise each other. Yan yung problema sa isang relasyon eh. Sinabi ko na to kanina, sa sobrang tagal na nawawala na yung koneksyon. Kasi nga kampante. Ang ending may isang magsasawa o hindi na naa-arouse dun sa partner nila. So try to fix it first bago ka mag-decide na tumikim o kumilala ng bago. Maghanap ng bagong ways to rediscover each other. At kung wala na talaga, then give each other the freedom to heal and grow. Instead of staying in a dead relationship na puno-puno ng pantasya sa iba habang kapiling mo yung isa. Napaka-unfair nun. Well, Arthur, nasa sayo naman ang desisyon na to. Pero bago ka tuluyang magpakasama tulad ng sinasabi mo, eh piliin mo muna maging totoo. Sa sarili mo, kay Trina, at sa kung anong klaseng lalaki talaga ang gusto mo maging. Hindi lahat ng matigas dapat sundin. At hindi lahat ng lumambot wala nang halaga. Minsan kailangan lang ng tunay na dahilan para muling tumindig sa tamang tao, sa tamang relasyon at sa tamang panahon. Magpakatotoo ka lang, Arthur, kay Trina. Sabihin mo yung problema mo. Nang sa ganun, sabi ko nga mapag-usapan yung dalawa at matulungan ka niya. Huwag ka mag-alala, lahat ng relationship dumaan sa ganyan. Hindi lang ikaw, hindi lang kayo. Sa bilyong-bilyong tao dito sa mundo na magkarelasyon, normal naman yan. Yung iba, hindi lang nagiging successful kasi yun yung kulang sa kanila, open communication. Natatakot sila magpakatotoo. Natatakot silang pag-usapan yung mga ganyang usapin. Pero hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? At least bandang huli, wala kang regret kasi sinubukan mo naman lahat eh. Maraming salamat, Arthur, sa pag-confess mo kay DJ Maine. At sana napalakas ko ang loob mo. At kaya mo yan. Kailangan lang ng init ulit ng connection sa inyong dalawa ni Trina.
Maraming salamat, Arthur. At sa mga gusto mag-confess kay DJ Main, pwedeng-pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Fiesta Free Game Apple to Apple, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok. Pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite nyo, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Mag-subscribe, mag-like, mag-follow. Nang sa ganun, hindi ka nahuhuli sa latest. At samahan niyo ako for another main confession tomorrow night. Papatutukan niyo ako every Monday to Friday, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Sa lahat ng mga nasa biyahe pa uwi, magsisimula pa lang ng kanilang araw, mag-iingat po kayo at maulan. And gusto ko ipaalala sa inyo na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga araw talaga na parang nawawala ka. Nawawala sa sarili, sa direksyon, sa damdamin. At kahit pilitin mong magpakatatag, may mga tukso pa ring pilit sumusubok sa katapatan mo. Pero sa dulo ng gabi, sa gitna ng katahimikan, tatanungin mo ang sarili mo, sino ba talaga ang gusto mong makasama pagising mo bukas? Para sa lahat ng pusong naligaw, nalito o pagod na, pero pilit pa ring lumalaban, ito ang kantang tatama sa inyo.